How are you? Ngayon may bago na naman akong update kasi may nangyari sa amin sa aking staycation, sa aking Airbnb nitong mga nakaraang araw. I've been having a very straight 5-star review sa aking mga Airbnb guests. But alam nyo ba, last week nagkaroon ako ng 4-star. But kung babasahin mo naman ng kanyang comment, sabi niya maglinis daw yung unit namin at tapos ay madali daw akong sumagot at active daw ako sa pag-respond, but still binigyan niya ako ng 4-star. So ang isa sa comment niya doon na nakita ko na nilagyan niya ako ng 4.9 is yung check-in. So binabaan niya yung check-in niya, tapos sabi niya yung location. So siguro hindi niya nagustuhan yung location or probably hindi tama sa hinahanap niyang location. So bakit, ano naging problema ko? Actually last minute siya nag-check-in sa akin nung Saturday na yon. So nung Saturday wala na akong makuhang approval sa admin. So nangyari, kinailangan ko siyang ipa-guide. I mean, kasi kapag walang approval sa administration yung aming unit, hindi siya magkakaroon ng gate pass. So kailangan siyang i-assist. So syempre nung i-assist siya, dumating siya sa unit namin nung Sunday na yun. Sunday na siya dumating sa aming unit, as in-assist siya. So of course, he have to wait for those na mag-a-assist sa kanya. Siguro medyo naghintay siya, kaya yun, hindi naging smooth para sa kanya ang pag-check-in kasi assisted. So kaya nagkaroon ako ng idea ngayon, simula ngayon, hindi na ako mag-aalaw sa Airbnb ng mag-check na late na, halimbawa, kung ngari Saturday, hindi na ako tatanggap ng coming from Airbnb ng late na ng Saturday para mag-check-in ng Sunday. Pwede siguro direct booking na lang. Kasi most probably, ganun din ang mangyayari. 'Di ba? Kasi normally naman yan, kapag nag-request sila, kapag late na, pwede ko namang i-disapprove yun. So kapag late na, hindi na ako papayag sa Airbnb. Kasi nga, sa Airbnb kasi, ang daming ang hirap ng sistema, no? Kapag hindi sila nasiyahan, bibigyan ka nila ng mababang rating. Kapag binigyan ka nila ng mababang rating, magkakaroon ito ng epekto sa yung Airbnb standing. Siyempre, gusto ko rin maging karoon ng guest favorite at saka gusto ko rin magkaroon ng super host, di ba? Siyempre, kapag direct booking, hindi naman naka-count yun. So, kapag direct booking, okay lang. Kasi hindi naman nila ako maliligyan ng comment o hindi naman nila ako may bibigyan ng negative review sa direct booking. So, just sharing you the idea. So, just sharing you what I have experienced last week. So, yan, ngayon, meron na akong isang review na 4 lang ay binigay sa akin. But, life must go on. Hindi naman po pwede akong mag-retaliate kasi nga, binigyan niya ako ng 4. Kung yun lang talaga kaya niya ibigay sa akin, I just have to improve at tingnan na lang natin, siguro yung mga next guest ko makapagbibigay naman sa akin ng 5-star review. Okay, till my next vlog.